Maaari raw papanagutin si Vice President Sara Duterte sa mga reklamong plunder o technical malversation kaugnay ng paggamit sa kanyang confidential funds. Sabi yan ng ilang mambabatas matapos sabihin ng mga tauhan ng bise na sumusunod lamang sila sa utos ng kanilang boss kaugnay ng pamamahagi ng pondo. Nakatutok si Jonathan Andal. Nahilo kaya isinugod sa ospital kagabi si Gina Acosta, ang Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President. Sa gitna ito ng pagtatanong sa kanya ng mga miyembro ng House Good Government and Public Accountability Committee na nag-iimbestiga sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po'y trabaho nyo as a Special Disbursing Officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte daw ang nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel La Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Pero nagtataka ang mga kongresista, bakit sa isang colonel ibibigay ang confidential funds? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Siya po ang surveillance and monitoring po. Sa kanya po yun, wala po akong alam. Sa DepEd naman, ang disbursement officer noon na si Edward Fajarda, inaming ibinibigay niya ang confidential funds sa isa namang Colonel Dennis Nolasco. Pero sabi ng mga kongresista, hindi tama na hindi ang disbursing officer ang nagbibigay ng confidential funds sa dapat paglaanan nito. Sa huli, it is a command responsibility at talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang sa utos ng ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. That could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. Pag yung budget ay ginamit nyo po sa iba, no matter how lawful it is, that is technical malversation. Ang asawa ni Fajarda na si Attorney Sunshine Fajarda, dating DepEd Assistant Secretary, hindi sinagot ang mga paratang na namudmud siya ng envelope na may lamang pera sa ilang opisyalis ng DepEd noon. Gaya ng aligasyon ni dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado na nakatatanggap daw noon kada buwan ng envelope na may 50,000 piso. Totoo ba na inabutan mo sila ng sobre? There were actually some crimes that were mentioned, and as such, if I'm going to answer those allegations, Mr. Chair, respectfully, I would want to answer them in a proper forum wherein I will be able to present my defenses based on the completeness of the said allegations, Mr. Chair. Isa pang pag-amin ni Mr. Fajarda, nagpapadala siya noon ng pera sa mga bank account ng ilang superintendent sa DepEd sa utos din ni Vice President Duterte. Inungkat din si Mary Grace Piatos ang nakapirma sa ilang acknowledgement receipts para sa confidential funds, pero pinagdududahan ng mga kongresista kung totoong tao. Meron naman pong Piatos na apelyido. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala po. Hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said napapayag kayo kasi may apelyidong Piatos. Saan ho ba kayo nakakita na apelyidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Pinayagang makauwi o binigyan ng furlough ang 4 na OVP staff kahit pa meron silang contempt order. Nangako silang dadalo sa susunod na pagdinig. 2 staff na ni VP Sara ang nasa ospital ngayon, si Gina Acosta at si Attorney Zulaika Lopez. Sabi ng mga kongresista, inaasahan pa rin nila na dadalo ang dalawa sa susunod na pagdinig sa Biyernes, maging ang bise. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.